pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa Action Rescue ngayong gabi. Dalawang holdupper na tiklo sa Baclaran. Ilang ka ng wallet mo? 300? Telepono, wala. At padula sa kalsada naging mitya ng aksidente. Biglang narunod yung kotse, bundol niya. Tapos umikot, tinakbuhan niya. Hinarang ko ron. Pinabalik ko rito yung kotse. Mga rescuer hinarap ang nagpupumiglas na biktima. Yung patient ko is nagwawala and then nalaman ko na alcohol intoxicated pala siya. Sama sa mga igan, ako naman Arnold Glavio. Oras na ng totoong drama at aksyon sa pagsimula ng ikalawang taon ng Rescue! Bilang ha. Baka kung pwede, patignan natin yung anak nyo sa rescue. Pag natignan na, pwede na kami umalis. Halika, tayo na. Ayusin ka. Uy, ano na? Nahipon ang lampin. Dinarayo ang Baclaran lalo na ng mga deboto. Pero kung minsan, may mga nagsasamantala dahil sa dami ng tao rito. Kaya naman sa mga madidilim na lugar, masusi silang binabantayan ng mga tanod para masugpo ang pang-hold up sa mga walang malay na biktima. May tumatakbo isang tao na nakabag. Ngayon, tingin namin sa likuran. Tapos tinanong namin, bakit? Na-hold up po ako. Ngayon, meron isang nakasin na barangay tayo dito sa eskwela. Tinanong namin, sabi ko, kalang, may tuwak mo ba dito 2 tao? Meron. Pag rin, diretso. Kasi hinabot pa namin. Search namin nahuli ko, nakakuha nga yung 2 wallet. Yung isang wallet sa complainant. Okay, pagkadating namin sa barangay hall, merong isang randa, parang namumukha nga. Yan ang mulab sa kanya ang ginawa. Sobrang galit ng matanda, sinapak ko. Bali yung isa, yung suspect na huli ko, 18. Yung complainant, positive na yung isang wallet niya, yun ang pumulab sa kanya. Paunin mo ito. Tapos pingas, ngayon dumaan siya sa LRT. Doon siya sa LRT na hinold up, tapos tinutukan siya. Hindi naman nila tinanggi na sila ng hold up. Pinitsura namin para may record sa barangay hall na talagang mga posible silang mga hold upper. So, dumami tao. Bali, inawat namin yung mga tao, pinalabas namin para wala ng gulo. Sa presinto 1, Lakwan, Kamalaki doon. Ngayon, yung isang kasama ko, pinasasara namin. Tapos pinila sa PCT, over sa PCT. Anong ginawa nito ng dalawang sa
suspect na nahuli, sila ba talaga ang gumawa sa'yo ng pang-hold up? Anong oras nangyari? Alas 8. Along LRT, di ba? Tapos corner ng i-release na sinasabi nito. Doon ba nangyari? Ano po ng police tapos MMDA. Ay, di ba sa likod din yung MMDA? Ay, yung pinaka-outpost ng MMDA doon. Hindi po, malayo po. Medyo malayo lang. Kayo magsasabi sa akin ng totoo, pangalan. Kasi kung hindi kayo magsasabi ng totoo, magiging dalawa kaso ninyo. Junet po. Ha? Junet. Kulat mo ha. Huwag mo kong kunukuhin ha. Dahil kakasuhan pa kita ng ano. Tunay mo pangalan lang ang ilalagay mo. Ay, yung nahuli naman natin na first time na nang hold up, kalimitan din sa kanila, hindi gumagamit ng totoong pangalan. Kaya nung tinatanong sila ng pulis na pakisulat lang yung totoong pangalan, kaya yun, sinisiguro naman ang otoridad natin na talagang totoo yung sinasabi. Kasi yung iba, hindi ginagamit yung totoong pangalan, kumbaga alias lang yung ginagamit. Otoy, ikaw naman magsulat ng pangalan dito ha. Yung totoong pangalan ha. Doon sa dalawang suspect na nahuli natin, may kaso na rapid hold up. Laman ng wallet mo, 300. Laman ng wallet mo, 300 pesos. Birth certificate. Telepono, wala. Doon sa dalawang suspect na nahuli natin, may kaso na rapid hold up. Ngayon, pagkatapos kong ma-blatter dito sa libro namin, kung may medical ko yung dalawang suspect na nahuli, kasama yung biktima para maipal yung complaint against the hold-uppers. Pag sila ay napatunayan sa mga kasong pang-hold up, ito ay may kaparusang 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo. Nang una, wag ho tayong dumaan doon sa mga lugar na kukunti lang yung mga tao, yung mga lugar na kumbaga madilim para maiwasan ho natin yung hold-upan. Pag ganyang nabiktima ka ng hold up, kailangan agad-agad mag-report sa barangay o kaya sa pulis para agad nating marespondihan yung pangyayari. Punta talaga po kami ng mga ibang tanod sa iba't ibang lugar ng Baclaran, kagaya ng mga nasabi na na madalas nagkakaroon ng hold-upan, naglalagay po kami ng mga tao doon. Tapos yung iba ho na naiwan dito sa base namin ay nagkakandak din po kami ng pagrurunda. Ginawa ko yung leg niya para ma-secure ko kasi yung patient ko is nagwawala and then nalaman ko na alcohol intoxicated pala siya.